week 4, ang title is Let's Celebrate Life. So kung last week, diniscuss natin yung levels of biological organization mula sa pinakamaliit, mula sa cell, hanggang sa pinakamalaki, which is the biosphere. Ngayon naman, mag-focus tayo sa pinakamaliit na parts ng living organism, o cell. And then, so ito yung mga most essential learning competencies na dapat nating malaman, dapat nating matutunan. Pakibasa nga, number 1. Pakibasa ni Monterola. Differentiate plant and animal cells according to presence or Good afternoon, ma'am. Pasensya na late ako. certain organelles. Okay. Again, Monterola, pakibasa. Differentiate plant and animal cells according to presence or absence of certain organelles. Yan. So, sa module na to, malalaman natin kung ano yung meron at wala na mga organelles or maliliit na parts ng cells sa plants and animals. Or more on comparison tayo ng plant and animal cells. And then, yung pangalawang most essential learning competency, pakibasa ni Precious. Explain why the cells is considered the basic structural and functional unit of organism. So, sa module na to, we will try to explain at hindi lang natin siya i-explain by the book, kundi kung paano siya naiintindihan, kung paanong naging basic structural and functional unit ng organisms, yung bawat cells na meron tayo. So, bago tayo mag-discuss ng ating topic ng module 4, meron muna tayong papanoorin na short video. Ayan, hindi na siya yun. Okay. May papanoorin muna tayong video. And gusto kong i-acknowledge yung mga students na nag-volunteer para dito. Allow me to share yung ating... Ito ay isang short story tungkol sa isang company. Ayan. Naririnig niyo yung sound? Opo, ma'am. Okay. One day, while the nucleus got tired of his job, he decided to take a short nap. But as he closed his eyes, he heard noises of quarreling members of his cell company. The cytoplasmic organelles such as mitochondria, lysosomes, ribosomes, Golgi bodies, and endoplasmic reticulum were complaining of their very tiring and routinary works. They felt that the administration headed by the nucleus have given light duties for the cell membrane, cell wall, and chloroplast. He stood up and called an emergency meeting and let each organelle cite their sentiments. Cytoplasms acts as mediator, since all organelles are embedded to him. Each of them was given a chance to defend themselves. I changed chemical energy stored in food into compounds that are more convenient for the cell to use. I am a cleanup crew. I have chemicals and enzymes necessary for digesting certain materials in cells that have outlined their usefulness. Without me, lysosomes will not be here. I'm responsible also to modify, collect, package, and distribute molecules made at one location of the cell and used at another. Even I'm just 25 nanometer in diameter, I am very active in making protein. Without me, each of us will not receive an important materials. Proteins that are released or exported from the cell are synthesized by me. The nucleus carefully analyzed the explanations of each organelle and gave the chance to the second group. Act like a door.
Since you are working in this company, I always make sure that I know what enters and leaves the company for your protection. I go with the cell membrane in supporting and protecting the company. And I agree with you, mitochondria, but I am the only organelle that can trap the energy of sunlight and convert into chemical energy. Now that we are all enlightened by your beliefs as mediator, I believe that all of you play an important role for the company, but the decision still depends on our director and manager, the nucleus. Do you still want to be a part of our company? Are you still willing to perform your job satisfactorily and faithfully? Can you live without each other? The answers are all yours. The first group of organelles shamefully approach the second group of organelles, hug each other, and humbly accept their fault. From then on, cell companies' organelles work harmoniously. Ayan. So, ayan, credit sa mga bumoses na mga nag-volunteer. Ayan, so salamat sa inyo. Okay, so discuss natin ng maikli tungkol saan ba yung pinag-uusapan o yung nangyayari doon sa pinanood natin at pinakinggan natin. May naintindihan ba kayo doon o wala? Ma'am, yung functions po ng... Yeah. So, isa-isa lang. Si ano muna? Si Precious. Sige. Yung functions po, ma'am, ng parts of cells. So, functions ng different parts of cells. Pero ano yung nangyayari dun sa mga characters? So, summarize natin ng maikli, ha? Ang nangyayari kasi doon, so, yung mga character doon na nagsalita ay mga trabahador or worker ng isang cell company. Tapos sabi nga nung narrator, one day, si Nucleus ay matutulog na dapat, magpapahinga na dapat siya. Kaso nung matutulog na siya, narinig niya na nag-aaway yung mga organelles o yung mga trabahador ng kanilang kumpanya. Bakit sila nag-aaway? Kasi yung mga organelles, feeling nila may favoritism etong si Nucleus, si boss. Bakit? Bakit ganun yung feeling nila? Kasi para sa kanila, mas madali daw yung trabaho ng ibang parts ng cells. Sino-sino yon? Sino-sino yung mga parts daw na madali yung trabaho? Nandun si cell wall, or cell membrane, and then yung chloroplast. Madali lang daw yung trabaho nila. Sila na mga organelles, like ribosomes, lysosomes, Golgi bodies, feeling nila mas mabigat yung trabaho nila. Kaya, so nagagalit sila doon. Paano, o anong ginawa ng boss nung narinig niya yung pagtatalo? Diba? Nagpatawag siya ng meeting po. Nagpatawag siya ng emergency meeting. So kinausap niya yung dalawang group ng mga parts or ng mga trabahador na nagrereklamo. And then pinakinggan niya yung bawat side. Or pinakinggan yung bawat hinaing ng bawat parts na yon. And then so after nilang mapakinggan lahat, ang tanong sa kanila ng Nucleus is, willing pa ba kayo na magtrabaho kayo dito? Gusto niyo pa bang mag-exert ng effort for your work? And then ang last na question niya is, kaya niyo bang mabuhay na wala yung bawat isa? O sa tingin niyo, yung mga parts na yon, mabubuhay ba sila without each other? Hindi po, ma'am. Kung hihiwalay si Golgi bodies sa other parts ng cell, kung hihiwalay si cell wall, kung hihiwalay si ribosomes,
Nabubuhay kaya sila? Hindi po, ma'am. Hindi. So, ganun din, ang application, ano sa tingin yung application nito sa atin bilang tao? Kasi minsan, di ba, lalo na yung mga youth like us, or tayo na kayo na mga students, kayo na mga kabataan ngayon, minsan feeling natin, gusto nating ihiwalay yung sarili natin sa family, ayaw nating makinig, or sa teacher, minsan, ayaw nating sumunod, or gusto nating gumawa ng sarili nating rule. Ano yung lesson na pwede nating makuha from that? Wala. Pero narinig niyo na yung word na, o yung song na walang nabubuhay para sa sarili lamang. Opo, ma'am. Yes. So, para sa iyo, Monterola, anong ibig sabihin nun? Huwag po maging selfish. So, huwag maging selfish. And then, di ba may mga functions tayong ginagawa sa buhay natin? So, dapat yung functions o yung work o yung assignments o yung task na binigay sa'yo, gawin mo kasi makaka-apekto yon as a whole. So, parang, halimbawa, sa bahay nyo, ikaw ang naka-assign sa paghuhugas ng plato. Pag hindi mo yun ginawa, magkakaroon ng problema sa bahay nyo. So, i-connect natin siya with this topic. Bakit yung mga organelles na yon? Ito, nasagot na natin yung tanong kanina, bakit sila nag-aaway? Kasi merong favoritism or feeling nila hindi fair. So bakit sila nagrereklamo? Kasi nga nakikita nila na parang easy lang yung iba tapos sila nahihirapan. Pero in reality, tingin lang pala natin yon. Baka feeling mo lang favorite ni nanay si tatay, si ate o si kuya. Pero balance naman sila kaya lang nakatingin ka kasi sa iba. So, yun. And then, eto tanong, do you agree or disagree with the first group? Na mahirap yung work nila kumpara sa iba? Sang-ayon ba kayo doon? Mas mahirap daw yung work ng Golgi body kumpara sa iba. Mas mahirap daw yung work ng ribosomes kumpara kay cell wall or kay cell membrane. Ma'am? Bakit? Pare-pareho po kasi ng parts. Importante po, ma'am. Yes, so tama yon. Pare-pareho ng parts at pare-pareho silang may ginagampanan sa group kung saan sila kabilang. So dapat mas tingnan nila kung ano yung binibigay nila or kino-contribute nila kaysa dun sa nakikita nilang galing sa iba. Kasi pare-pareho namang mag-benefit yon as a whole. Eto, kung ikaw si nucleus, gagawin mo rin ba yung ginawa niya? Nagpapatawag ka rin ba ng meeting? Kakausapin mo rin ba sila? O palalayasin mo na lang yung mga workers mo? Ano po ako ng meeting, ma'am. Yeah, so magpapatawag ng meeting. And then, di ba nakita naman natin sa story, pareho niyang pinakinggan, parehong binigyan ng chance. So, hindi talaga natin masasabi na may favoritism siya. Kasi pinakinggan niya pareho. So, naging fair siya doon. So, ito mamaya sagutin natin to. Bakit naging clean up crew si lysosome? And itong last question. Kung ikaw ay isa sa mga organelles, sino ka or sino yung gusto mo at bakit? Ano yung gusto mong maging sa mga organelles na yon at bakit? Sige, balikan natin yung question na to mamaya. Proceed muna tayo sa ano ba yung mga organelles na yon? Ay, wala tong. So, wala tong sound ha kasi nasa PowerPoint lang siya. So, tingnan nyo na lang yung nasa picture.
And sabihin ko na lang kung ano yung dinidescribe doon. Ayan, so natutunan natin na ang cell ang pinaka-small or smallest part sa ating levels ng biological organization. So, napapag-aralan natin or nalaman natin yung information about cell because of microscope. So, na-discuss na rin natin yan before. Ayan. Si Robert Hooke yung kinilala as the first one na nag-aral tungkol sa cell. So, ito yung kanyang specimen, cork, yung ginamit niya, which is part ng puno or ng tree. Kumuha siya ng part nun, nilagay sa microscope, and then tinignan. Ito yung nakita niya. So, ang findings niya, sabi niya, para siyang cell ng mga monks sa monasteryo. Kaya ang tinawag niya dyan is cell. So, siya yung pinakaunang gumamit ng word na cell. And then, we found out na cell is the basic unit of life sa mga discussions natin before. Siya yung pinakamaliit na kapag kumuha ng part sa'yo, pinuha yung isang cell, siya yung nagpapakita na may buhay ka. So, i-discuss natin is the comparison between plant cell and animal cells. So, can we imagine yung body natin or kung i-drawing natin yung katawan natin na ang ipapakita lang natin is puro cell. Sobrang daming cell niyan mula ulo hanggang paa. Kapag din-drawing mo yung katawan mo na puro cell nga lang ipapakita is puro cell yung drawing. Which is ganito siya. Yan. So ngayon, comparison between plant cell and animal cells. So basic structures, ito yung mga parts. 3 basic parts ng cell. The first is the cell membrane, the nucleus, and cytoplasm. So cell membrane, sabi sa story kanina, siya yung parang gate na nagsasabi kung ano yung lalabas at kung ano yung papasok sa loob ng cell. Ayan. So para siyang gatekeeper or fence, bakod, or guard na nagpo-protect sa cell from the outside environment. So siya yung nagsasabi kung ano yung papasok at lalabas ng mga chemicals or materials from the cell or into the cell. And then yung nucleus, sa story natin, siya yung boss. Siya yung pinaka-utak ng cell. Sa kanya makikita yung DNA na ipinapasa ng parents sa kanilang mga anak or offspring. So, meron din sa kanya makikita yung mga proteins and nasa loob niya yung nucleolus, which is itong bilog na to, mas maliit. Pinaka-brain ang nucleus. And then cytoplasm, ito yung part, ito yung ano yan, parang greenish part dito na kung saan makikita yung mga organelles. So ito naman yung mga organelles na makikita sa cytoplasm. First is the mitochondria. Sa module nyo, meron dong nakalagay na mitochondrion. Pareho lang yon ha. Mitochondrion kapag isa lang ang tinuturo, kapag marami is mitochondria. So, baka magulat kayo sa module nyo nakalagay doon, mitochondrion. Pareho lang yan. So mitochondria is the powerhouse of the cell. Kapag sinabi nating powerhouse, ito yung parang battery ng cell mo. Siya yung, kung sa body parts natin, mas makakakita tayo, or yung cell na mas maraming mitochondria is the muscle. Kasi yun yung, pag nagbubuhat ka, nag-exert ka ng effort, kailangan mo ng energy doon. Mas marami ang mitochondria sa muscle kesa sa brain, kasi yung brain di naman siya nagbubuhat, di naman siya nag-exert ng sobrang effort. So, base sa mga organelles na to, yung mga cells na makikita natin sa bawat bahagi ng katawan natin, may pagkakaiba sila sa mga organelles na makikita.
Kagaya nga ng sinabi ko kanina, ang mitochondria, mas marami yon sa muscles kumpara sa ibang parts. Pero, sa cells ng human, sa cells ng animals, makikita natin itong mga cells na to. And of course, sa cells din ng plants, may pagkakaiba lang sila ng konti. Pero yung mga organelles na to ay mostly makikita sa parehong organism, plants and animals. So, proceed tayo sa ribosomes. And ito yung di ganong kita, no? Pero ito ay maliliit na bilog-bilog dyan. Sabi nga sa story, sobrang liit lang niya. Nanometer lang ang kanyang diameter o yung pagitan niya. Pero gumagawa siya ng proteins. Siya yung tagagawa ng proteins. And then, yung ER or endoplasmic reticulum. Merong smooth ER and merong rough ER. Dito, hindi nakikita yung pagkakaiba nila, pero kapag smooth ER, malinis siya. Pag tinignan niyo siya sa diagram ng cell, ganyan lang siya. Yung rough ER, pag tinignan niyo sa module, may mga tuldok-tuldok na nakakabit or nandun yung mga ribosomes. Yun yung pagkakaiba nila. Smooth and rough. Pero yung function, yan. Siya yung nagmamanufacture ng proteins, transport ng proteins. And then yung smooth ER naman, yan, synthesis of lipids. Yan, sa fats. Metabolism of carbohydrates. Enzyme production in the liver, contraction ng muscle cells in the muscles. So, siya yung may kinalaman doon. Golgi body or Golgi apparatus. Siya naman ang taga-transport, taga-deliver, taga-modify, taga-pack. Kumbaga, siya yung delivery person ng cell. Ng proteins and lipids sa ibang parts ng cells. Next is the lysosome. Contains chemicals, yung loob niya may mga chemicals na nagdadigest ng waste and worn out damaged cell parts. Ito ay tinatawag ding suicide bag ng cell. So bakit yung suicide bag? Kapag ang cell ay napasukan ng foreign object or foreign bodies na hindi naman dapat nasa cell, ang ginagawa ng lysosome, siya ay pumuputok or sumasabog, and then yung enzyme na nasa loob niya ay lumalabas. Etong mga enzymes na to, ang gagawin niya, kakainin niya yung cell. Kakainin niya yung mga parts na hindi naman kailangan or na naapektuhan na yung cell. So, siya yung magiging suicide bag. So, para siyang nagpapakamatay para i-save yung part ng cell na pwede pang i-save. Pero kapag damage na lahat, uubusin na niya yung cell para hindi na ma-damage yung ibang cells. Next is the vacuole. Ito ay sa plant cell. Ito yung vacuole niya. Surrounded by a membrane and filled with fluid. Okay. Nasa kanya ang mga molecules including enzymes. Ito yung mga chemicals na tumutulong sa digestion inside the cell, inside the body, waste products of the cells, water, and even food materials. O sa plants, mas malaki siya kumpara sa animals. So mamaya alamin natin kung bakit. So, comparison between plant cell and animal cells.
So, kung i-compare natin yung dalawang klase ng cell, hindi muna natin pag-uusapan yung mga parts. Titingnan lang natin yung diagram na to. Ano yung nakikita niyong pagkakaiba nila? Sige, Precious. Yung animal cell po, ma'am, pabilog po. Tapos po yung plant cell para po siyang rectangular shape po. Yes, very good. Tama yon. Kung titingnan natin yung shape, ang plant cell regular. So, ito siya, pa-square. Pero, ang animal cell, irregular ang kanyang shape. So, dito, medyo round siya or circular. Hindi man perfect yung shape niya, pero irregular shape siya. So, bakit kaya siya? Bakit kaya ganon? Bakit kaya magkaiba yung shape nila? It has something to do with the parts na meron sa plant cell na wala sa animal cells. At ano yon? Yon ay yung cell wall. Yung cell wall na sabi sa story natin kanina, kung ang cell membrane ay nagpo-protect sa other parts ng cell, ang cell wall ganun din, naka-support siya doon sa cell membrane. At ito yung dahilan, itong darker green dito, ito yung cell wall, at siya yung dahilan kung bakit rigid or tough yung cell ng plants. Kaya siya ganyang shape. So imagine niyo na lang kapag ang plant, di ba, pag ginawahan natin yung mga parts, especially the stem, very very strong or medyo hard yung parts na yon. Kasi merong parts ng cell niya na nagpo-protect or nagiging cause kung bakit ganon yung kanyang texture. Sa animal cell naman, so imagine mo na lang pag kinurot mo yung balat mo, medyo malambot kasi wala kang cell wall. Pero imagine mo kung ang cell mo ay may cell wall. Anong shape kaya or ano kayang itsura natin? Di ba? So, yun yung reason kung bakit ganito yung shape ng plant cell at kung bakit ganito yung shape ng animal cell. And then sa mga parts, wala na yatang ipapakita yung ayan, sa mga parts parehong may mitochondria yung dalawa, pero yung plant cell may chloroplast. Kasi ang plants lang naman yung may kakayahang mag-photosynthesis. Chloroplast yung naglalaman ng chlorophyll, kaya kulay green yung dahon ng plants at kaya siya nakakagawa ng sarili niyang pagkain. Kung titingnan natin yung sarili natin sa salamin, hindi naman tayo kulay green, di ba? Hindi naman tayo gumagawa ng sarili nating pagkain, kundi kumakain tayo from other organisms like plants, animals. Kasi wala tayo nito. Yung human and animals, walang chloroplast. Plants lang yung meron yan. Ang ginagawa niya is yung light from the sun, yung energy from the sun, tinatrap niya, kinukuha niya yon, and then sinesynthesize niya, tinatawag natin yung process na tinatawag na photosynthesis. So light from the sun combined with oxygen, gumagawa ng food yung plants. Pero sa animals, wala nun. Yan. Pangalawang difference nila is the vacuole. Sa plant cell, malaki yung vacuole niya. Large and singular. So, one vacuole lang pero malaki. Sa animal cell naman, hindi ganong kita dito sa diagram, pero ang kanyang vacuole or tinatawag ding vesicle is very small. Very small ang kanyang vacuole. So, pareho silang may cell membrane, pero ang plant lang may cell wall. Parang naulit. So, lysosome, pareho namang meron yung dalawa. So, merong lysosome dyan. And merong lysosome sa plants, pero hindi siya common.
So, meron ding lysosome sa plant cell. So, ito yung part centrosome. In comparison sa between animals and plant cell, ang animal cell yung may centrosome. Or, etong centrosome na to ay naglalaman ng centrioles. Ito yung may kinalaman sa cell division. So, kapag ang cell ay nag-divide para mag-produce ng panibagong cell, ito yung may kinalaman doon. Ito yung part o yung organelles na ang trabaho niya is to help the cell in cell division. Sa plant cell, wala nun. Kaya sabi ng ibang mga scientists or mga dalubhasa, hindi malinaw kung ano talaga yung trabaho ng centrosome or kung ano ba talaga yung ginagawa niya sa cell division. Kasi ang animal cell nagdi-divide, okay, with centrioles sila, with centrosome. Pero ang plant cell nagdi-divide din siya kahit wala siyang centrosome. So, hindi pa malinaw kung ano talaga yung trabaho ng centrosome na to. Pero, scientists believe na ito yung may kinalaman sa cell division for animal cells. Ano yata? Okay, to sum up. Ay, yung mga parts na pareho silang meron, ribosome, nucleus, endoplasmic reticulum, cell membrane, mitochondria, cytoplasm, Golgi apparatus, lysosome, and then, ayan. So, difference nila between the structure na mga yan. So, sa plant cell, merong large pero singular vacuole. Sa animal cell, merong many, madami, pero maliliit. Sa plant cell, may chloroplast, may cell wall, wala sa animal cell nun. Sa plant cell, meron konti na lysosome. Sa animal cell, madalas or commonly meron present. Ang centrosome naman, wala sa plant cell, pero meron sa animal cells. Okay. Yan. So, sa activity number 1, discuss natin kung anong gagawin nyo sa activity number 1. Ito ay comparison, differentiating plants from animal cells. Pakibasa yung procedure. Walang mag-volunteer? Sige. Monterola. In this activity, you should be able to compare the parts and functions of plant and animal cells using a diagram. Number 2, create analogies between the parts of the cell and the school parts. Yan. So, meron dalawang part yung activity number 1. First is comparison between plant and animal cells using diagram. Pangalawa naman, comparison ng parts ng cells sa school parts. So, for activity number 1, yung part 1, so meron dyan sa module ninyo na diagram na ganito. So, pinakita dyan yung mga parts na meron. And ang gagawin nyo lang is to identify yung mga parts na yon kung saang cell sila meron. Kung meron ba sa plant cell lang, sa animal cell lang, or pareho sa plant and animal cells. Sige. So, yun yung gagawin nyo dito. So, since medyo mag-extend tayo ng oras pag sinagutan natin to, so gawin nyo na lang
sa answer sheet. Pero bigyan natin ng sample. Sige. Una, cell wall. Sa tingin nyo, saan siya? Sa plant cell only, animal cell only, or both? Plant and animal cell meron. Sige, Precious. Plant cells only po. Plant cell only. So, base nga sa nakita natin kanina sa diagram, and then yan sa ating module, makikita natin na ang cell wall ay nasa plant cell lang. How about lysosome? Sige, Montilla. Plant cells only po. Plant cell only. O, tingnan natin ha. And, so sabi, ang lysosome is found or can be found both in plants and animal cells. So pag tinignan natin yung diagram sa module, pareho silang meron. Doon sa video kanina, sabi ko doon, meron siyang lysosome pareho, pero mas konti sa plant cell kumpara sa animal cell, pero pareho silang meron. And then last, sa example natin, smooth endoplasmic reticulum. Saan kaya siya? Misa. Ano yun? Misa? Okay, endoplasmic reticulum. Makikita siya pareho sa plant and animal cells. So, ganun yung gagawin nyo dito sa part na to. Okay na yun. Basta alam nyo na kung paano sagutan yung activity number 1. Madali lang naman siya kasi may drawing. And then, merong guide questions. So, base, number 1, base sa figures or sa diagram, ano daw yung pagkakapareho or paano naging pareho yung plant cells sa animal cells. So probably sa parts lang yan. Parts lang ang pinag-uusapan dyan. Yung number 2, aside from the absence and presence ng certain organelles, so wala na to, hindi na yung parts yung pinag-uusapan. Ano naman yung pagkakaiba ng plant cell sa animal cells? So kanina na itanong ko yan, hindi muna natin aalamin yung mga parts. Paano nyo i-differentiate yung dalawa? Yun yung number 2. And then, eto, yung activity number 1, part 2. I-compare natin yung bawat organelles sa mga parts ng school. So, meron diyang trash can. Ginagawa daw niya is to get rid of unwanted wastes. So, siya yung taga-tapon, siya yung taga-alis ng mga dumi. Meron ding parts ng cell na ganun yung trabaho. So, ang gagawin nyo is, i-compare nyo, aalamin nyo yung mga parts na yon. And then, school guard, control the entrance and exit of the students and visitors. And ikaw bilang students or tayo bilang part ng school, siya yung tumutulong para protektahan tayo. Principal, control all the activities of the school. Siya yung magsasabi kung magkakaroon ba ng program, siya yung magsasabi kung kailan gagawin yung ganito, ano yung gagawin para sa ganito. Siya yung nag-iisip for that. So, ang gagawin nyo dito sa part na to is, yun nga, yung comparison ng parts ng cell, ito yung function ng cell, yung ginagawa nila, and yung part ng school. So, kagaya nito, nucleus, siya yung kumokontrol, siya yung mastermind ng cell, siya yung magsasabi kung anong gagawin ng cell. Ang comparison niya sa part ng school is the principal. So, principal, kasi yung principal, yung pinaka-head ng school. Siya yung nag-a-approve o nagdi-disapprove ng mga activities sa school. So, siya yung magsasabi nun. How about, sige, sagutan natin cell or plasma membrane, and then cell wall, and cytoplasm, yung tatlo. Sige, sa tingin nyo, anong part ng school yung kapareho ng ginagawa ng cell membrane? O sabi natin, ang cell membrane ang nagsasabi kung ano yung lalabas at papasok sa loob ng cell.
sa part ng school, sino yung gumagawa din nun ng kaparehong function? Si Misa, sige. School guard. School guard. So, tama yon. Hindi ko na nalagay dito ha, pero school guard yung sagot doon. How about the cell wall? Nagpo-provide ng support, structure, and protection. Para hindi tayo mapasok ng magnanakaw, hindi tayo mapasok ng mga tao na hindi naman talaga dapat kasama sa school. Sige, Monterola. School fence. School fence. Or yung bakod. Kaya pag tinignan nyo nakita nyo na ba yung picture ng school mo, ang kuha ng picture na yun is sa taas, yung pinaka-structure o yung pinaka-shape ng school. Ganon din yung ginagawa ng cell wall. Siya yung nagiging dahilan ng pagkakaroon ng shape ng isang cell. How about cytoplasm? Sabi, siya yung substance kung saan makikita yung mga parts ng cells. Or contains dissolved building blocks of the cell. So, yung mga maliliit na parts ng cell ay makikita sa kanya. Ano kaya yon? Monterola? Classroom, ma'am. Classroom. So, tama yon. So, ulitin natin, yung cell membrane or plasma membrane, siya ay school guard. Yung cell wall ay school fence or yung bakod. Cytoplasm is the classroom. Kasi, sino-sino ba yung mga parts ng school? Tayo yung teacher, yung students, yung drawer, yun yung makikita inside the classroom. So parang hinati-hati ng cytoplasm yung maliliit na parts na yon sa loob ng cell. So yon. May tanong ba sa part na to? Wala po, ma'am. So, wala naman. So ito yung guide questions after nyong sagutan yung activity 1, part 2. Ang tanong is, kaya bang mag-survive ng cell kapag walang nucleus? Yes or no, and then bakit yon yung sagot mo? Explain nyo lang ng konti. And then number 2, plant cells have bigger vacuoles. So yung kanina, compared to animal cells, what is the function of bigger vacuoles in plants? So bakit kaya mas malaki yung vacuoles ng plant kaysa sa animal cells? So mababasa nyo rin naman yan sa module ninyo. Makikita nyo rin yan. And then, kaya pa ba ng time natin? Magpa-5 na ba? Overtime kasi tayo. So, ito ay small part na lang or short part na lang to ng ating module. Ito yung mga tao na may kinalaman kung paano nalaman natin yung information tungkol sa cells. Pag sinabi nating theory, hindi pa siya really accepted as law. Pero, tinatanggap siyang theory kasi marami nang gumamit or marami nang nag-aral doon and then, nakita naman nila na accepted naman. So, kahit paulit-ulit na siyang gawin, nakita naman ng mga scientists na okay naman yung idea nito, so tanggapin natin to. Pero, hindi pa siya as in final na law. Ibig sabihin, pwede pa nating dagdagan. So, kayo, kung gusto nyo maging scientist someday at pag-aaralan nyo ang cells, kasi merong 3 statements pa lang na nasa cell theory. So kung meron kayong malalaman about cells, pwede nyong dagdagan yung theory na to. So ano-ano yung information about cell theory. So kagaya nga lang sinabi natin kanina, dahil sa pagkakagawa ng unang microscope, nalaman natin yung information about cells. So yun talaga yung pinakasimula ng pagkakaroon natin ng information or ng knowledge about cell. At maraming scientists yung nag-contribute for this. So, sino-sino yun? Ito yung mga parts ng cell theory. Una, so yung paulit-ulit na nating nadidiscuss, ang cell is the basic unit of life. Kapag may buhay yung isang object or yung isang organism, may cell yan. Pangalawa, all living things are made of cells. So parang pareho lang ng lahat ng living things, kahit anong klaseng living things pa yan, or microorganisms man yan, o yung mga malalaking organisms, may cells sila.
And then pangatlo, in-explain niya kung saan nanggaling yung cell. So sabi niya, cells come from pre-existing cells. So kung meron ka ng cell, kung meron kang isang cell, yung cell na yan na nag-iisa ay magkakaroon or magpuproduce ng panibagong cell. Ang tawag natin doon is cell division. So sa grade 8, pinag-aaralan niya ng mas malalim paano nagkakaroon ng cell division. So ito tayo, focus natin is mga scientists. Kasi sa activity number 2, aalamin nyo or sasagutan nyo doon kung ano yung mga contribution nila. So pwede yung screenshot para masagutan nyo yung part ng activity number 2. Ayan. So si Anton van Leeuwenhoek, yung unang gumawa ng first microscope, at siya yung unang nakakita ng microorganisms. So ito yung keyword sa kanya, microorganisms. So maliliit na bacteria and protists, yan, microorganisms ang kanyang contribution sa cell theory. So ito yung kanyang microscope, compound microscope yan. So nakita niya yung mga microorganisms na nasa pond or nasa tubig sa sapa. Kumuha siya ng tubig, nilagay niya under the microscope, nakita niya na may mga organisms na gumagalaw. And then, pinag-aralan niya at tinawag niyang animalcules. Pero hindi naman siya pure animals. So, syempre, that time, hindi pa alam kung animals ngayon or plants. So, basta tinawag niyang animalcules yung nakita niya. Yung mga napag-aralan niya is bacteria and protists na nasa tubig, nasa sapa. Si Robert Hooke naman, ito yung kaninang nabanggit, ang kanyang contribution naman is the word cells. Siya yung unang tumawag or gumamit ng word na cells. So dahil sa kanyang contribution, nagsimula siyang mag-aral about cells or the cork. Yun nga, yung part ng tree, kumuha siya ng... Actually, yung cork ay makikita natin. Kapag bumili kayo ng wine, yung nakatakip doon, hindi naman tansan yung nakalagay doon. Usually, ano yun, cork, kahoy. So, from the tree, kumuha siya noon, tinignan niya under the microscope, nakita niya nga yung parang may square na boxes. At yun ang tinawag niyang cells. So, yun ang kanyang contribution. Mula sa kanya, na curious din yung ibang mga scientists, kaya pinag-aralan din nila yung cells. So, siya yung pinakasimula. Ayan, ito yung kanyang cork cells. Nakita niya na parang pa-box-box yung loob. Pero, hindi talaga yung cell yung nakita niya. Ang nakita niya talaga doon is the cell wall. Pero kinilala siya as scientist na may contribution sa cell theory kasi nga naman, yung cell wall is part ng cell. So, nakita niya yung cell wall, ibig sabihin, nakita din niya yung cell, hindi man ganon kalinaw yung parts na nakita niya. So, ito namang dalawa, si Theodore Squan saka si Matthias Scladen, nag-pair sila. Ang inalam nila is, okay, may cell yung cork, pero ano pang mga bagay yung may cell? So, yun yung inalam nila. Si Matthias, naka-focus siya sa plants. Si Theodore naman sa animals. And, na-prove nila na ang plants nga ay may cell, ang animals nga ay may cell. Kaya yung statement na all living things are made up of cells. Dahil yun sa contribution nila. Pinag-aralan nila yung magkakaibang organisms and then yung observation nila, yun yung nilagay nila or kinontribute nila sa cell theory. Si Virchow or si Rudolf Virchow, siya naman yung sa dalawa, si Scladen saka si Squan, nalaman na nila na ano-anong mga bagay yung may cell. Pero ang hindi pa alam that time, saan nanggagaling yung cell. Yun naman yung sinubukang ipaliwanag ni Virchow. So, pinag-aralan niya yung mga microorganisms. Gumamit siya ng microscope na merong cell and then diniscover niya saan ba nanggagaling yung mga cell na to. And base nga sa kanyang pag-aaral, nalaman niya na ang cells ay nanggagaling sa isang cell.
So, ito yung diagram. Yung una is isa lang yung cell. Unti-unti, kung makikita nyo may mga parang guwit-guwit dyan, parang wire, na naghahatakan. Unti-unti siyang nahahati. Ito yung centrioles sa animals. And then, unti-unti yan, madi-divide yung parts na yan. And magkakaroon na ng dalawang cells. Siguro sa mga susunod nating topic, makikita natin paano ba nangyayari yung cell division. And then, ayan, habang nagkakaroon tayo ng advances or discovery sa microscopy, habang nagkakaroon tayo ng information or ng freedom na gamitan ng microscope, mas maraming nadidiscover yung mga tao, yung mga scientists, sa kung ano yung structure ng cells at yung mga parts niya. So, talagang nagsimula talaga ang biology or yung microbiology sa discovery ng microscope. So, wag na natin itong sagutan. Baka abutin na tayo ng 5. So, parang 2 hours na tayo. So, kung isa-summarize natin ang cell theory, ito yung dinidescribe niya. Una, structure. Saan siya makikita? Sa living things. Pangalawa, function. Anong ginagawa niya sa living things? Siya yung nagbibigay buhay sa living things. Pangatlo, saan siya lang gagaling? So, structure, function, and origin. Kung saan nanggagaling yung cell. Ito yung dinidescribe or pinapaliwanag ng cell theory. And so, sa part ng module, which is your activity number 2, sa bawat name nila, ilalagay nyo yung contributions. Ang choices ay nakalagay naman sa taas. Naka-box, hindi ko na ata naisama yun. Ito yun. Ito yung mga choices nyo. Ilalagay nyo lang yan sa tamang tao. So, make sure na tamang tao. Baka magkamali. O tamang tao, kung ano yung ginawa nila, kung ano yung contribution nila sa history ng cell. And then, babasahin nyo yung activity number 3. Application to ng study about cell. Kung paanong naging nakatulong itong therapy na to sa mga taong nagkaroon ng coronavirus disease. So, may kinalaman to sa cell, kung anong ginagawa sa cells ng nagka-COVID. Paano siya nakakatulong. So, babasahin nyo lang yan and then answer the guide questions. Tapos, eto na yung pinaka-summary. So, yung pagkakaiba ng plants and animal cells sa shape, saka sa mga parts, function ng cell, ano ba ibig sabihin ng cell, ano yung 3 main parts na lahat ng cell meron. So, cell wall, cell membrane, nucleus, and cytoplasm. O anong parts lang or organelles yung meron sa, and then sa animal cells. Tapos, cell theory, sino-sino yung mga taong nag-contribute ton. And then, sa next part, ito, madalas na natin na-encounter ang Venn diagram. So, in case na nalilito pa rin kayo dito, etong unang bilog is for the plant cell lang. Ilalagay nyo dito yung part lang na makikita sa plant cell na wala sa animal cells. So, eto yon. Yung gitna, kung makikita nyo yung bilog ng plant cell at bilog ng animal cell, dito sila nagtagpo. Ibig sabihin, eto yung mga parts na pareho silang meron. Kumbaga, yung sinagot natin kanina sa unang activity, ililipat nyo lang din sila dito. Pero naka-Venn diagram. So, yung pareho sa gitna, yung plant cell lang na wala sa animal cell, dito lang siya sa gilid. Yung part na nasa animal cell lang, dito lang sa gilid. Ayan. And then, reflection. And yung, hindi ko na naisama yung post-test. Post-test na 1 to 10. So again, hindi recorded ang pre-test, pero ang post-test ay kasama sa nire-record kasi sinagutan nyo na yon after ng discussion. Sige, meron ba kayong tanong? Wala po, ma'am. Wala, sige. Anyway, kung halimbawa makalimutan nyo naman, magpo-post or mag-upload ako ulit ng video, pwede nyong balikan yung discussion. Para na rin sa mga classmates nyo na hindi nakaka-attend ng online class.